ye shall not go out of the door of the tabernacle of the congregation in 7 days, until the day of your consecration be at an end. For 7 days shall be consecrate you. As ye have done this day, so the Lord hath commanded you to make an atonement for you. Therefore shall ye abide at the door of the tabernacle of the congregation day and night 7 days, and keep the charge of the Lord, that ye die not, so I am commanded. So Aaron and his sons did all things which the Lord commanded by the hand of Moses. Ang Diyos mga panalangin siyang pulong ng basa, matungkol sa mga ulong ng bukas ng Amahan na mga langit noon, nining kagabigon, kami ng Diyos, magpapagsanon sa mga pagalingon, na mo giangkon kita, na wala kami mahimo, wala o Diyos, sa mga panabang, kung ano mong maminsahe Ginoo, kanunay na among saligan, bisan pa Ginoo sa mga pagtuo, na among yung gibutang sa ini, imong mga mensahe sa blang sulatan, Lord, ang ganong pagsalig, among kinigihuptan, tungkol imong kinigisulti sa imong mga mensahe. Bless, Lord, bisan pa man ang among mga pinapuhi, ang imong iglesia, Lord, ang mga pamilya, imong iglesia, O Diyos, imong panananginan, imong pagkibubanan, Lord, kung sa kanang panahon, O Diyos, ikaw makikuban kanila, kung ikaw ang Ginoo, na sa diin ila pagkadaygo, magsimbahon, sa ila o sa mga dagusan, ang mga kinabuhi, Diyos. Malay kung ikaw, nilig kanuliyon, kung ikaw lamang Ginoo himaya. Sa ngalan ni Kristo Jesus, Amen. Sa verse number 12, makita niyo ang word na nga to sanctify him. To sanctify him. Kanang balaanon niya. Ang him diri, refers to Aaron. Manayon na sa verse number 12. And the part of the anointing oil upon Aaron's head, and anointed him to sanctify him. Ang Leviticus chapter 8, this is the story of the anointing of the priest. Ang paglihog sa pari na si Aaron, kauban tong mga anak ni Aaron, pinaagi sa propeta na si Moises, na sinugo usab sa Ginoo mga kaigsunan. Muna nga ang Bible nagaingon, these things that needs to be done. These things that God commanded Moses. So in other words, tanan nga gihimo sa mga propeta sa unang panahon, tanan nga ginabuhat ni Moises, nagagad siya sa sugo sa Dios. Nagagad si Moises kung unsay isulti sa Ginoo siyang ginabuhi nga angay og dapat yang himuon. So ingon ang Ginoo, dihugan nimo si Aaron, dihugan nimo ang iyang banay nga magkanakan. Aron siya mahimong pare, ug siya mao ang mahimong ministro dinhi kanako diha sa mga katawhan, no? Siya ang magpresenta sa katawhan dinhi kanako. Ingon nga ako ang Dios nga mo'y nagtuga sa langit o sa yuta, Dios nga naghatag og kinabuhi sa tanang mga katawhan. No. Ang kinpulong mo to sanctify him, kung tananin mo sa verse number 10, ay sanctified them. No? Ipan po niyang congregation, ang tabi ng pulo. And then, tapoy niya gingon sa verse number 10 to, ang sanctified. And then, sa verse number 11, to sanctify them. So, katong mga katawan nga naa dito, ibalaan gyapon. O kining number 12, si Aaron, iyang gyapon gibalaan to sanctify him. Sa ito ba, ang katuyuan sa pagdihog ni Moises dito sa kang Aaron, na mo'y sugo sa Dios, himuon siyang balaan. Himuon siyang balaan at tubangan sa Dios, ingon nga siya mao ang mag-representar sa tao diya sa Ginoo, pinaagi sa mga halad nga ilang dadon unya sa panahon nga sila masayop o makahimo og sala batok sa Ginoo. Pero ang officiating minister, ang alagad sa Dios, ang pare kinahanglan balaanon sa Ginoo. Kundi nga ang alagad sa Dios, human nga ikaw sa dili pagkatawgon sa Ginoo kinahanglan makailasa ka kay Ginoo sa Kristo. You need to know Jesus. You need to know the gospel. You need to be the child of the Lord first, and then sa panahon nga mahimo nimo kana sa imong pag-angkon o pagdawat ni Hesus Kristo, pinaagi sa ebanghelyo nga gihatag sa Ginoo, mahimo kang anak sa Ginoo ug nahimo kang balaan at tubangan sa Dios. Kundi nga ang alagad sa Dios, binalaan sa Dios mismo. Amen. Hello. So kinahanglan nga ang binalaan sa Diyos, maningunan atong punto, ang binalaan
balaan sa Dios, magkinabuhing balaan at ubangan sa Ginoo. Muna ingon pa ni sa pulong sa Dios ba sa Pedro, ano na no? 1 Peter chapter 1. Because God sanctify us. Og ang sanctification nimo mga kaigsunan, ang pagbalaan sa Dios sa imuha karon nga panahon, gibalaan ka sa Dios pinaagi sa dugo ni Ginoong Kristo. He died for our sins. He died for your mistakes. And then He sanctify you. And when God called you, ang pinalaan sa Dios, kinahanglan magtinabuhing balaan at tumangan sa Dios. 1 Peter chapter 1. Atong tanawan ang verse 16. Okay. Peter, usap ko ni katao nga agresibo yun kayo nga tao. Tao nga di po basa-basa o filosofiya ni nga tao, pero sa misunod siya sa Ginoo, ang kamubuton sa Dios, mao na pod ang niyang gituman sa kinabuhi. Ingon nga nagkinabuhi siyang balaan makigsunan. Verse number 16. Sa 1 Peter chapter 1. Because it is written, be ye holy, for I am holy. We are sanctified by God with His own blood in the cross of Calvary. Uni nga, ang ingon sa Ginoo, magbalaan ka mo, ingon nga ang Diyos balaan. Tanong mo na ito ang verse number 15, no? 15. Ingon sa verse number 15, 14, sugod na ta. As obedient children, ang lindot kayo, kuhan ang Ginoo, no? Address. As an obedient children. Mga anak nga masinundanon. Mga anak nga masinundanon. As an obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. So in other words, who we are before, it doesn't matter today. You live who you are before. Diyaan na to siya. Hello? Kunon sa mga kagahapon o mga kaagi, talikdan to siya o magkinabuhi ka karon nga binalaan sa Diyos. Former lust in your ignorance, but as He which He hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. In all manner of conversation. Bisan pag sa pag-istorya, kinahanglan makita nga ikaw binalaan sa Dios. Amen? So pag kinabuhi, gibalaan ka sa Dios, kinahanglan magpuyok tan balaan. Munang ingon niya, ingon sa nasulat, magbalaan ka mo, ingon niya ako, balaan. Hello? So saon ang pangutana, how to live as a holy child of God. Saon nga magpuyok ta nga balaan nga anak sa Dios. Hinahanglan ikaw igsuon mutuman kanunay sa gusto sa Ginoo nga himuon sa imong kinabuhi. Amen? O talikdan ang karaan nga pagkatao. Sumuning ingon diri sa balaang kasulatan, no? Ingon nga gisanctify sa Dios, kinahanglan magkinabuhi nga balaan. Unya makita pagyud nato dinhi sa Leviticus chapter 8. Muning gihimo nila ni Moses sa verse number 28. And Moses took them from off their hands and burnt them on the altar upon the burnt offering. They were consecrations for a sweet savor. It is an offering made by fire unto the Lord. Ingon ba rin, og si Moises mikuha kanila gikan sa ilang makamot og mga misunog kanila diya sa halaran ibabaw sa halad sinunog. Sila mga halad pagpalahi, ingon nga usa ka mahumok nga limyon. Ini usa ka halad nga gihimo pinaagi o kalayo ngadto sa Ginoo. Og si Moises mikuha sa dugan og miwarawara nini ingon nga usa ka halad giwarawara atubangan sa Ginoo kay gikan sa turong karnero sa halad pagpalahi. Ini ang bahay ni Moises ingon sa gisugo sa Ginoo ni Moises. So ang tanang gibuhat ni Moises sa unang panahon sinugo sa Ginoo mga kaigsunan. Pinaagi atong mga butang na ilang gihimo sa unang panahon nga nahimo silang balaan at tubangan sa Dios. Tanaw na to ang
bala ang kasulatan, no? Dinita sa Hebrews. Hebrews chapter 4. This will be our second point, no? Una, gibalaan ka sa Dios, no? Ingon nga balaan, magkinabuhi kang balaan. Ingon nga balaan, magmaysugon ka nga mupaila, no? As a sanctified child of God, as a sanctified servant of God, you must come to the throne of God boldly. You must come to the throne of God boldly. Now let us read chapter 4 sa Hebrews, verse number 14. Dili na ito suglon sa 14. Saying then that we have a great high priest. Aaron is the high priest before. But in the New Testament, we have a great high priest that is passed into the heavens. Passed into the heavens. Jesus, the Son of God. Let us hold fast our profession. Hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but what's in all points tempted like us we are, yet without sin. Ang mga high priest sa unang panahon, mga kaigsunan, they can commit sin. Some of them died while they officiate their duties because they became unworthy before God. But kining high priest, the great high priest, nga mao si Ginoong Kristo, wala ni say kaluyahon, wala ni say mga weaknesses, wala ni say ginatawag na to mga sala nga nabuhat siyang kinabuhi, mga kaigsunan. Nga muna ingon sa verse number 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Kinahanglan, magmaysugon kang mudul diya sa trono sa grasya, mga kaigsunan. As a sanctified servant of God, we must come to the throne of God boldly. Naingon niya sa Bisaya pa, busa mo duol kita nga may sugon nato sa trono sa grasya. Nang di ka mahadlok og demonyo. Amen? Hello. Ay, sa una nga, sulod nga itong papisalan ka itong gisir mo ito na niya sa ila, no? Sulod niya itong estudyante pa may, na yung maestra ito nga, maestra kinder. Kami ba mo study nga, gulang ba? Patay na to, dugay naman. Kasi gulang na kayo ito. Eh, pagsulod na po dito, ala, napuno yun sa mga ilang ginoo po ba? Puno lang balay yun. Yan ay mga suga-suga, yung ngit-ngit. Way suga nga inani. Listen. Pagsulod dito nga, dapat yung dagang kayong balay-balay ba nga, mong agi-agian. Anak na itong maestra, malimbat, magiging kong balibong sulod. Malimbat, kaya balibong siya. Nagilay ang espiritu, di ba? Nagilay. Posible, no? Posible na. Pero ang Kristohanon, di angay madlok. Amen? Because according to Jesus, according to the Word of God, iyang gipildi na ang gahom ni kalimutan na. True is this. Let us read. Di po tatong proceed, no? Atong lapitan una ni. Sa Hebrews chapter 2, verse number 14, iyon sa balang sulatan, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. When Jesus Christ died in the cross of Calvary, he destroyed the power of Satan. And he has no power over the Christians because of the Lord Jesus Christ, mga kaigsunan. And according to 1 John 4:4, greater is he that is in you than that is in the world. Dako siya nga naa sa imong singkasing. So the Christians could never be possessed by demons. Dili mapuy-an ang Kristohanon o demonyo. Simple lang na balansyon. Dali kayo balansyon at yung i-share kaniya no? So, dali lang na. Si Jesus Christ nag-ingon sa pag-cast out niya devils ba? Pag-cast out niya sa mga devils sa una. Naman sa una? Sa una pa muli. Basta gan sa una gani. Karon murag ni dagan-dagan ni kusugron. Dagan katong purel, asa ba to buhol ba to, pagkasinan, kung sa bato, itong bago sa bato po, gagahapon yung pinakabagko, gagahapon, pinakdaghan po kayo, no? So, ang ingon ni Jesus, pagkasa sa devils, sa mga devils,
pagkasaot nila, na yung mga tao nga, isa naman po ilang nagkasaot-kasaot, nasukot ang mga parisiyo ba, mga salusis, so kung nagkasaot man ka, ingon niya, dili magkasaot ang dili, Christian. Ingon ni Jesus Christ, di magkasaot, kung batok siya kanamo, dili pwede na siyang mugawas, di ba? O kung batok, ingon ni Jesus Christ, kunya ingon niya, unless, kanang tawanan na nagpuyo nga kusgan nga tao. Unya, kung dili ni mo na dakpon o kapuson ang dakong tao, dili ka makahilabot sa bisan unsang naan niya ng mong panimlay. Hello? So, kinanglan sa daw, kapuson ni mo ang kusgan nga tao nga nagpuyo sa balay para pwede ni mong hilabtan ang tanan nga naa sa maong balay. So, karon ang Kristohanon, human siya nga misalik o mituo sa maayong balita ni Ginoong Kristo, gisilyuhan siya sa balang espiritu. Anaan na lang pagbalanse, simple kayo. Gipuyan kas Ginoo, nga mao ang espiritu. Naidaw ang espiritu. Musulod sa imong lawas. Boy, magbutbut, sakit-sakit, wow! Ang mula espiritu, sa rato nito, itoy. No, spirit pa to. Isa to siya kito nga, sige, pagpagdana, tuhog sa kadulay. Makatubog ka. Kung tayo nanawag ito pagsabot ba? Nga pwede lang. Di pwede. Hello? Di pwede. Pagtanaw pa lang, gano'n mo nangingon pa sa libro sa buwan, katong mga anak ni Siba na nagkasat-kasat. Di ba sa kailabing Kristo? Kailabing Pablo, pero kamo kinsaman mo. So they could not possess the believers because of the Holy Spirit lives in us. And greater is it that is in you than that is in the world. Pinakasimpleng pagsabot. Balay ninyo. Kamoy tagyasin yung balay. Dahil laing taong musulod. Yung magbayad yung balay. Sugot mo. Magbayad. Hello. Di mo sugot. The Bible says, every believer is God's temple. According to Paul sa 1 Corinthians. We are God's temple. Purianan ta sa Diyos. So, di ta pwedeng masulan. Hello? Di po ka pwedeng hilabtan. Pwede lang, mahimo lang sa demonyo sa Christian, pwede ka po ka mahilabtan nila, pinagis mag-obsess. Obsess. Matagkanding. Ayaw. Matatong spirit, ayaw. Matalagin. Kita. Yung spirit, ayaw. Muna, obsession. Obsess. Kawat mo. Ano, yawa. Wala na may tabo. Obsession na siya. Pulong na obsess. Diktahan ang imong nauna. Muna ingon ni Pablo, na ay battle within. We wrestle not against the flesh and blood, but against powers and principalities of this world. We must come boldly into the grace of God. No, di ka mahadlok. Christian, God sanctify you. Imulan ka. Bising balhin mo na school. Kasat, ayaw, hadlok. Di na lagi mabalhin. Nagkagapon kami ni Brad Janjan, di kami sumubiro, mutana juga Brad Janjan. Dati kong katawang Brad Janjan, kayo Brad Janjan, duda-duda mo na siya. Parang bisan Bible student, tayo mga Bible student, di-possess. Tayo mga Bible school, di-possess. Why? Because they don't have the Lord Jesus Christ. As simple as that. Kung may Kristo, pwedeng sudlag, demonyo. Siguruhan ang Kristo, para may demonyo. Hello? Amen. Anak, na, simple. Susunod din, mag-lecture na karong mag-isa ka. Karong Domingo, no? Na mag-demonology na naaban yun. Sila, kung sa ilahang katungod o kung sa ilang mga himuan. So, to sanctify Him, our lesson is, pag-ingon sa Bible, to sanctify Him, ibalaan to, sa Ginoo, si Aaron sa unang panahon ng pare, apan karon, we are sanctified by the blood of Jesus Christ. Therefore, wala na kayo angay kadukan. Dapat magmisugon kang budoon sa trono sa grasya sa Diyos. Mula ingon sa Bible. Amen? For Jesus Christ, with His blood, defeated the power of death, the power of this world, the power of the devil. So, wa kay angay kadukan. You are sanctified by God.
you are His children. Let's pray. Father, salamat kayo, Diyos, sa imuhang pagmaymay kanamo na sa unang panahon, Lord, si Aaron na himo Ginoong sanctify. Pinagi, Lord, sa pagbihog sa iyong malagad na si Moises. Unya, iyang gigampanan, Lord, ang iyang trabaho, sinugo, gikan kanimo, Lord. But in the New Testament, we have a great high priest, and that is you. That is you, Lord Jesus Christ. Therefore, we must come to your throne of grace boldly. There is nothing to fear, even the power of this world, Lord. But rather, kami Ginoo, may sugo, masaligon kanunay sa imuhang naong. No Christian could be possessed, but every Christian could be obsessed by demons. The reason why, Lord, just like what you did before, we must be prayerful and watchful in our daily living. So bless us, Lord, and answer all our prayers as we bring to you our petitions tonight. And we ask you, Lord, we humbly pray that all of our prayers to you, O God in heaven, you will answer it in your own simple way. So please lead us, Lord, as we continue to do our duties and responsibilities, as we worship you, as we honor your name. This is all I pray in Jesus' name. Amen.